Bagyong Opong lumalakas at signal number 2 ay tinaas na ng Pag-asa. Patuloy pa rin ang paglagas ni Bagyong Opong, international name Boaloy, at kasalukuyan ng isang severe tropical storm. Kasalukuyan na siya at 11.3 degrees north at 129.3 degrees east. Sa ngayon, meron itong lakas ng 105 km per hour o 70 miles per hour sa 1 minute sustained. May pressure ng 988 hectopascals at gumagalaw pa west-northwest sa 20 km per hour. Ito naman ang kasalukuyang wind field ng bagyo. May kitang maliit pa ito sa kasalukuyan at hindi pa nakaka-apekto sa ating kalupaan. Kasalukuyan nga nasa 11.3 degrees north at 129.3 degrees east. Ang distansya nito sa lupa, 392 kilometers mula sa Guian, 606 mula sa Birac, 710 mula sa Naga sa Camarines Sur, 755 mula sa Daet, Camarines Norte at 970 kilometers mula sa Maynila. Kasalukuyang nasa ibaba ang lahat ng warnings na itinaas ng Pag-asa sa ngayon. Ang signal number 2 ay nakataas sa ngayon sa may Samar at sa may Bicol region na rin. Habang signal 1 warning naman ay nakataas sa maraming lugar sa may Luzon at sa may Visayas. At ito naman ang estimate ng mga sa ngayon. Ang 105 km per hour ay base sa aming Biborg estimates. Ang Pag-asa hindi nalalayo sa 110 km per hour. Ang GMA ay nasa typhoon status na nasa 130 km per hour at ang JTWC naman ay nasa 95 km per hour. Ito naman ang storm surge warning ng Pag-asa sa ngayon. May kita na may 2 to 3 meters ang kulay orange sa inyong screen na nakataas ngayon sa may Bicol region at higit naman sa 1 metro na kulay yellow na nakataas sa Luzon. At ito naman ang forecast ng JTWC sa susunod na 5 araw. May kita na lalakas pa ito at magiging isang typhoon nga sa kanilang scale or pwede rin maging typhoon doon sa scale ng Pag-asa. At ito naman ang sea surface temperature sa init ng karagatan sa ngayon. May kitang may 30 to 31 degrees Celsius na init ng karagatan sa kasalukuyan kay Opong at mananatiling mainit ito hanggang paglabas nito sa West Philippine Sea. Patuloy nga pa rin itong malakas sa ngayon. At ito naman ang forecast ng GFS sa susunod na 7 araw. May kita tatawid dito sa may Bicol region bago ito lumapit sa may Vietnam na bilang isang typhoon na. Inaasahan lalakas pa nga ito bilang isang typhoon. At ito naman ang rainfall forecast sa susunod na 5 araw. May kitang sa pagdaan ni Opong ay mananatiling maulan sa may Bicol region, pati na rin sa buong Luzon at Visayas. At pagkalabas nga nito sa Philippine Area Responsibility ay inaasang gaganda na ang ating panahon sa susunod na linggo. Ito naman ang model comparisons. Ang HFS ang pinaka-agresibo sa lahat ng models na ito. May kita na inaasahan na ito maging typhoon status si Opong bago ito mag-landfall. Ang shear mananatiling mataas dahil na rin sa shear na dala ni Bagyong Nando na nag-landfall lang ngayon sa China. Ang track ay hindi pa nagkakaisa ang lahat ng models pero inaasahang tatawid lang ito malapit sa may Bicol region o malapit sa may Metro Manila. Ito naman ang satellite imagery ni Opong mula sa aming website of force13.com/satellite. May kita na ang may organisado nitong struktura na may cloud tops na negative 90 degrees Celsius at ito nga ay patuloy pa rin na lumalakas sa susunod na oras. Lumalapit na ngayon si Opong sa Samar at sa may Bicol region. Kaya kung kayo po ay pinaliligas na ng inyong opisyal ay magsiligas na po tayo at mag-ingat po tayong lahat. Check out our new look cyclone tracker on the Force 13 website for the latest up-to-date information. You can also find us, of course, on our YouTube channel, search Force 13, and also on Facebook and Twitter, Force 13 at Force 13 on Twitter for the latest updates. You can also help the project become even better by becoming an ultimate fan on YouTube.
To see the full list of Ultimate Fan benefits and to join, visit youtube.com/force13/join. With a special thanks to our top supporters this month. You can also check out our growing merch store so you can show Force 13's colours wherever you go. You can also find a link to our Discord server underneath this video in the description.